I-chismit naman natin ngayon ang buhay ni Ixion. Bakit siya napatapon sa Tartarus na katulad ni Sisyphus at Tantalus? Si Ixion ay King of Thessaly. Kilala siya sa buong Greece as a horse breeder. Keeper siya ng mga famous horses, mga best performing horses. Ayaw niya na may ibang tao na naghahawak ng best horses sa Greece. Dapat siya lang. One day nagkaroon siya ng business trip at sa kanyang trip ay nasilayan niya ang kagandahan nitong si Dia. Along the way, nakita niya na, uy, napaka-graceful naman ni Dia. Gusto ko siyang mapang-asawa kaagad-agad. Ganar. Kasi merong pagka-impulsive itong si Ixion. So pumunta siya sa kingdom ni Dionys na King of Thea. Sabi niya, Dionys, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kasi gusto ko mapang-asawa kaagad yung anak mo. Sabi ni Dionys, walang problema. Nasa tamang edad na kayo, mga bulbuli na kayo. Kaya go lang. Kung gusto mo, basta ang usapan natin, bigyan mo ako ng bridal gift. Sabi ni Ixion, yun lang pala. Ano bang gusto mo? Ang sagot nitong si Dionys ay, kahit yung pinaka-famous na horse mo. So napatigil itong si Ixion at sabi niya, sige, bibigay ko na lang sa'yo pagkatapos ng kasal. So nung ikinasal nga yung dalawa, hindi tumupad itong si Ixion. At kahit pa ulit-ulit na kulitin itong si Dionys, si Ixion, talagang hindi niya binibigay yung bridal gift na horse. Kaya ang ginawa ni Dionys, isang gabi, pumunta siya sa Thessaly at ninakaw niya yung special horses ni Ixion. Agad na nalaman ni Ixion pero walang kibo siya. Alam niya kung sino nagnakaw pero hindi siya umimik. Tumatiming lang siya. One day, nakatanggap itong si Dionys ng invitation. Ini-invite siya sa palasyo ni Ixion para sa isang pag-uusap sa kung paano pa nila mapapastrengthen yung kanilang mga kingdoms. Tuwang-tuwa itong si Dionys na, Shemay, hindi ako nahuli. So, very happy siya na pumunta sa kingdom ni Ixion. At sabi ni Ixion, Dionys, meron akong pinagawa na bagong structure. Meron akong pinagawa na pit. Gusto ko na makita mo kasi gusto kong i-review mo. Tapos i-rate mo kung okay ba yung mga materials, kung hindi ba kinurakot, kung matibay ba, ganun. So, pumunta sila sa kailaliman ng palace. Nung nasa entrance na sila, nakita nitong si Dionys na, wait, bakit parang may lumalagablab? Sabi niya, kasi yan, pit yan para sa mga enemies na kapag dyan na lang ilalaglag. Para pagdusahan nila yung mga ginagawa nilang tabulastugan sa atin, no? So, enter sila. Sabi ni Ixion, silipin mo nga yung baba kung okay lang, kung cute ba siya, kung cutie ba siya, ganun. Nung pagsilip nitong si Dionys, tinadyakan siya ni Ixion at nalaglag itong si Dionys sa baba. Siyempre, lalaglag sa taas. Bakit mo ginawa sa akin to, Ixion? Pog. Sabi nitong si Ixion, deserve mo yan. Ako pa nanakawan mo. Nung pagtalikod niya at babalik na sana siya, nakita niya si Dia na kanyang asawa. Sabi niya, Dia, anong ginagawa mo dito? Pero si Dia, halatang nanginginig na siya at nabitawan pa nga niya yung kanyang hawak-hawak na kung ano-ano. At agad-agad siyang tumakbo palabas ng palasyo. Nagsisisigaw siya, pinatay ni Ixion ang aking ama! So kumalat sa buong Thessaly ang ginawa nitong si King Ixion. Nagalit yung mga tao at sinugod siya, pinagbababato siya, hinumiliate siya at kung ano-ano pang ginawa para maramdaman ni Ixion ang ganti ng mga tao. In-exile siya from Thessaly. Nung naglalakad-lakad itong si Ixion, hindi niya alam kung saan siya pupunta at na-realize niya kung gaano kabigat yung kanyang ginawang kasalanan. So iyak siya ng iyak na, ayoko na. Mag-chombag na lang ako, mag-shogbak na lang ako ng sarili, ganon. At pumunta siya sa cliff. Nung akmang tatalo na siya, biglang bumukas ang kalangitan. Nakita niya na in-extend ni Zeus ang kanyang kamay. Ixion, naiintindihan kita. Sumama ka na lang dito sa Mount Olympus. Tinanggap nitong si Zeus, si Ixion sa Mount Olympus. Naglibot-libot sila, pinakita niya yung beautiful garden, yung overflowing na ambrosia and nectar na kanilang food and drink. Kita rin niya yung mga gods and goddesses na wow, ganito pala itsura nila. Talagang natuwa siya na, sa kabila ng mga ginawa ko, doon sa world of the living ay tinanggap pa rin ako ni Zeus. Itong si Zeus, dinala niya itong si Ixion sa spring. Sabi niya, Ixion, dito kita i-cleanse para pagkaahon mo dyan, wala ka ng kasalanan. Good as new person ka na. So, nung na-cleanse na itong si Ixion,
malaya na siyang makipaghalubilo sa mga gods and goddesses, may access na siya sa buong Mount Olympus. Then one day, pumunta siya sa garden. Nakita niya itong si Hera. Dumaan sa harap niya. Si Hera ay asawa ni Zeus. At umiral na naman ang pagiging impulsive niya. Naglaway na naman siya at tumibok ang kanyang birdie. Sabi niya, "Pagandang Diyosa." At naisip na kaagad niya na gusto kong may toot na mangyari sa amin, ganun. Ang una niyang ginawa ay sinidus niya itong si Hera. Kung ano-ano pagpapakute ang ginawa niya, pero itong si Hera, being the goddess of marriage, ayaw niya na ma-break ang kanilang marriage nitong si Zeus. So nung una, hindi niya pinansin, pero alam niya na may intensyon na itong si Ixion na landiin siya or whatsoever. Pero nga, dahil ayaw niya ng gulo, ay nanahimik siya. Naisip ni Hera na, baka tumigil to. Sooner or later, baka tumigil to. Pero hindi tumigil itong si Ixion at patuloy siyang nagpa-cute, nagpakita ng intensyon, ng motive dito kay Hera. Itong si Hera hindi na nakapagpigil. Pumunta siya kay Zeus at sinabi niya lahat ng mga nakita niya. Sabi ni Zeus, hindi nga. Hindi naniwala itong si Zeus. Kaya ang ginawa niya ay kumuha siya ng clouds at hinulma na kamukhang kamukha talaga ni Hera. Ngayon, nung nakita ni Ixion yung fake Hera, agad-agad niyang nilapitan. Ito namang si fake Hera, nag-ano din na, "Uy, Ixion, sige, may gusto ako sa'yo. Ganun. Let's do it. Let's do the toot thing." Ganun. Karoon ng union. At saka palang napatunayan ni Zeus na, maitim pala talaga ang budhi nitong si Ixion at kahit anong pagpapatawad ang gawin ay hindi niya nare-realize ang kanyang mga pagkakamali. At mula sa union ni Ixion at nung fake Hera ay umusbong ang mga centaurs o yung half human, half horse. Dahil nga nagalit na itong si Zeus, dahil napatunayan nga niya na may something itong si Ixion, pinatapon o pinabalik ulit siya sa world of the living. Ngayon, nung bumalik si Ixion sa world of the living, pinagkalat niya sa mga tao na, alam niyo ba, nagkaroon kami ng tooting something ni Hera. Nagkaroon nga kami ng anak dahil ipinagkakalat nitong si Ixion ang kalokohan niya. Nagpa-strike ng thunderbolt itong si Zeus. At nangisay kaagad itong si Ixion. Namatay. Ngayon, humarap siya sa Council of the Gods and Goddesses. Sabi ng mga gods and goddesses, ano bang gagawin nating parusa dito kay Ixion? Mukhang paulit-ulit na yung mga kasalanan ginagawa niya. Sabi ni Athena, ay dapat yung itapon na yan sa Tartarus. Sabi ni Hermes na messenger of the gods, no, itali siya sa spinning wheel. Simbolismo ng kanyang paulit-ulit na ginagawang kalokohan at kabulastugan sa kapwa niya. Sabi naman itong si Demeter na goddess of harvest and agriculture, lagyan niyo na rin ng apoy, ng lumalagablab na apoy kasi diba pinatay niya yung kanyang father-in-law. So ito si Zeus, kinonsolidate niya ang lahat ng suggestions. Buti pa itong si Zeus na nakikinig sa mga suggestions ng kanyang subordinates. So sabi ni Zeus, sige, ipatapon natin to sa Tartarus, itali siya sa spinning wheel na forever na mag-i-spin at sprinklean nyo na rin ng mga apoy-apoy dyan. So, ayun ang naging punishment nitong si Ixion sa Tartarus. So, meron na tayong tatlong Greek characters na napunta sa Tartarus. Sisyphus, Tantalus, at itong si Ixion. Most hated sila ng mga gods and goddesses, no?